Nasa Loizana kami, pababa sa Southern United States. Naghahanda kami para sa isang kasal ng aking apo na si kapatid Benjamin Phillips at kapatid na si Blake Smith. At alam ko na ang kasintang babae ni Kristo ay naghahanda para sa dakilang pagdagit na ito at inihahanda natin ang ating mga sarili para sa hapunang kasal sa pamagitan ng pakikinig sa mga tape na ito ng Malakias 4. Ngayon, narito ang kapatid na si Joseph Branham. Minamahal na pamilyang obra maestra. Gaano kasakdal ang mga huling mensahe na ito sa nobya ni Kristo? Ang Diyos inilalantad ang kanyang sarili sa ating harapan. Inihayag ang kanyang sarili ng malinaw. Hindi ito nakikita ng mundo, ngunit sa atin ang kanyang nobya. Ito lang ang nakikita natin. Nabasag na natin ang tabing at nakita natin siya ng malinaw. Diyos sa likod ng balat ng tao. Ang salita ay naging laman, eksakto tulad ng kanyang ipinangako sa Lucas 17 at Malakias 4. Itinago niya ang kanyang sarili sa isang tabing ng tao sa kanyang propeta at sa kanyang iglesia. Tayo ang pinakamasayang tao sa mundo kapag naririnig natin ang Diyos ay nagsasalita sa pamagitan ng kanyang anghel na mensahero at sinabi sa atin, "Lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Ako'y natutuwa para makasama kayo. Ako'y natutuwa para maging isa sa inyo. Sumainyo ang Diyos. Gagawin niya. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Hindi kanya iiwan. Nabasag muna ang bilong ngayon. Naging ugbol tayo sa lahat, kahit na sa loob ng sarili nating hanay. Pero proud na proud kami. Sobrang nagpapasalamat para sa pahayag na ibinigay niya sa atin ang kanyang salita para sa araw na ito. Upang maging mga hangal para kay Kristo at sa kanyang ipinahayag na salita. Inilagay natin ang ating pananampalataya sa pananampalataya ng kanyang propeta at nagkakaisa na ginagawa ang dakilang unit ng Diyos. Wala siyang magagawa kung wala tayo. Wala tayong magagawa kung wala ang propetang iyon, ni wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Kaya magkasama, gumawa kami ng unit, yung koneksyon. Ang Diyos, ang kanyang propeta, ang kanyang nobya. Tayo ay naging kanyang obra maestra. Kinailangan siya ng 4,000 taon upang gawin ang kanyang unang obra maestra. Ngayon, inabot siya ng 2,000 taon upang gawin ang kanyang isa pang obra maestra. Tayo, ang kanyang nobya, ang kanyang dakilang pamilya ng obra maestra. Ang ikalawang Adang at ang ikalawang Iba. Handa na kami ngayon para sa hardin. Ang millennium, hinubog niya ulit kami at handa na kami. Tayo ang kanyang perpektong salitang na nobya, bahagi ng kanyang orihinal na paglikha. Ang tanglay, burlas at balat at nagtitipon na ngayon sa mindi. Handa na para sa muling pagkabuhay. At handa na para sa pag-ani. Ang Alpha ay naging Omega. Ang binhi na pumasok ay dumaan sa isang proseso at naging binhi muli. Ang binhi na nahulog sa halamanan ng Eden at namatay doon, bumalik mula sa di-sakdal ng binhing iyon na namatay doon, bumalik sa perpektong binhi, ang ikalawang Adan. Tayo na ngayon ay naging kalawang Adan, ang tunay na nobya, ang binhi, bumalik kasama ang orihinal na salita muli. Kailangan nating taglayin ang lahat ng salita upang maging binhi. Hindi tayo maaring magkaroon ng kalahating binhi. Hindi tayo maaring dumago. Kailangan nating maging buong binhi. Isa na lang ang natitira. Ani na, patay, hinog na tayo. Kami ay handa para sa pagdating ng panahon na ang anihan, ang binhi ay bumalik sa orihinal nitong kalagayan. Ang pamilyang obra maestra ay dumating muli, si Kristo at ang kanyang nobya. Upang pasiglain ang kanyang propeta at ang kanyang nobya, binigyan ng Panginoon ang kanyang anghel ng isang dakilang pangitain
binigyan niya siya ng preview sa amin, kanyang nobya, nang madaanan namin siya. Sabi niya, kami ay mga maliit na dalaga. Lahat daw kami nakatingin sa kanya habang dumadaan kami. Sa dulo ang ilan ay umalis sa linya at sinusubukan ang kanilang makakaya upang makabalik sa pila. Napansin niya tuloy ang isang napakalagang bagay. Nakatingin sila sa ibang lugar. Hindi siya pinanunood. Pinagmamasdan nila ang tungkol sa simbahang iyon na lumabas sa kaguluhan. Gaano ka-proud at gaano pasalamat na sasabihin ko, hindi tayo. Ang mga nasarapan, hindi na kami umalis o inalis ang tingin sa Kanya. Kaya, ang obrang maestra at ang anak ng Diyos, ang obra maestra at ang nobya, at ito ay isang piraso niya na dapat ay katuparan ng salita. Natupad na ang salita at handa na tayo para sa pagdating ng Panginoon. Laking pasasalamat natin na malaman tayo ang kanyang obra maestra na pamilya, ang kanyang tunay na nobya. Natupad na ang salita at handa na tayo para sa pagdating ng Panginoon. Inanyayahan ko kayong sumama sa amin ngayong linggo ng alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville, upang marinig ang salita kasama namin at maging bahagi ng pamilya ng obra maestra ng Diyos habang naririnig namin na dinadala sa amin ng propita ang mensahe, ang obra maestra 64-0705. Brother Joseph Branham. Mga banal na kasulatan na dapat basahin bago maglingkod. Isaiah, Kapitulo 53, versikulo 1 hanggang 12. Malakyas, Kapitulo 3, versikulo 6. San Mateo, Kapitulo 24, versikulo 24. San Marcos, Kapitulo 9, versikulo 7. At San Juan Kapitulo 12, versikulo 24. At San Juan Kapitulo 14, versikulo 19. Hanggang sa susunod na pagkakataon mula sa Hosanna, pagpalain kayo ng Diyos at Shalom. www.branhamtabernacle.org www.svfellowship.info